Eyes on the road please. Taas kilay na sabi ni Ami kay Fred. Ay, pasensya na ma'am. Ang ganda kasi ng view sa likod. Pagiting-iting sabi nito. Presko. Bulong ni Ami. Tito Fred, do you find our tita Ninang beautiful? Tanong ni Sunshine sa bodyguard. Of course, little boss. Ang ganda ng tita Ninang nyo. Kaya lang medyo suplada. Hindi po, mabait po yung tita Ninang namin. Sambit naman ni Thunder. Ganun ba little boss? Patanong naman kung pwedeng manligaw sa kanya. Huy, huwag mo ngang idamay ang mga bata sa kalokohan mo. Huwag niyo akong pagchismisan as if wala ko dito. Singhal ni Ami kay Fred. Saka may boyfriend na ako, dagdag pa niya dito. Tatawa-tawa lang si Juliana at Kevin. Mukhang nakahanap ka ng katapat mo, Ate Ami. Sambit ni Kevin sa kanya. Ano ba yung bodyguard mo, Kevin? Ang presko. He's not just our bodyguard, Ate Ami. He's part of our family. He saved my life and the kids. Hindi ka nalugi dito kay Fred, ate. Ipaglalaban ka nito ng patayan, dagdag pa ni Kevin. Sayang nga lang boss at may boyfriend na pala. Yun lang. Ang mga buwiset, harap-harapan akong pinagchichismisan. Tiningnan niya si Juliana, parang wala naman itong planong ipagtanggol siya. Patawa-tawa lang ito sa usapan ni Kevin at Fred. Muling tiningnan siya ni Fred sa rearview mirror at kinindatan. Hindi ini-expect ni Ami ang ginawa ni Fred kaya bigla siyang nahiya at yumuko. Lihim siyang kinilig sa mga pasada ni Fred sa kanya. Lalo na ang kindatan siya nito, parang natunaw ang puso niya. Cute sana kaya lang presko, sambit niya sa sarili. Habang nasa biyahe sila ay pasimpleng sumusulyap siya kay Fred. Matangkad na tao ito. Sa tansya niya ay 6'2" ang height nito. Medyo morenong kutis nito pero makinis. Halatang malinis sa katawan. Batak din ng katawan, mukhang alaga sa gym. Habang sinusulyapan niya ito ay nahuli siya ni Fred na nakatingin din pala sa kanya. Numiti ito sa kanya kaya lumabas sa mga mapuputing ngipin nito. May dimples din ito na lalong nagpagwapo dito. Nice smile, sambit niya sa sarili. Iniwas niya ang tingin sa binata, baka sabihin nito na type niya din ito. Itinuon ni Ami ang atensyon sa bintana. Pumasok na sila sa exclusive village sa Makati. Namamangha siya sa mga nadadaanan nilang naglalakihang mga bahay. Walang duda, sobrang yaman ng mga nakatira sa exclusive subdivision na ito. Hindi niya akalain na may ganun palang subdivision sa Pilipinas. Mayaman din naman ang pamilya niya pero hindi ganito kayaman katulad ng mga bahay na parang malapalasyo ang laki. Biglang pumasok ang sasakyan nila sa sobrang laki ng gate. Otomatiko itong bumukas para sa kanila. Muli na naman siyang namangha. May man-made falls sa garden na sobrang laki. Punong-puno din ng mapupulang rosas ang buong garden. Para silang nasa fairy tale na palasyo. We're here, sambit ni Kevin. Welcome to our house, Tita Ninang. Bahay niyo to? Bahay ba to? Palasyo na to eh. I told you, Tita Ninang, our dad is very rich. Pagbibida ni Sunshine. Oo na, kayo nang mayaman. Nang makababa sila ng sasakyan ay pasimpleng binulungan ni Ami si Juliana. Cash, bakit ka pa nagpapakahirap ng trabaho sa Paris? Buhay prinsesa ka pala dito sa Pilipinas? Nahihiyang ngumiti lang si Juliana. Alam mo naman hindi ako sanay na walang ginagawa, hindi ba? Saka napag-usapan na natin to. Pagkatapos ng kontrata ko sa Paris ay mag-for good na ako dito sa Pilipinas. Para makasamang mag-ama ko. Sinalubong sila ng parents ni Kevin at parents ni Juliana. In-invite ni Kevin ang mga to. Nagpa-prepare si Kevin ng family dinner para sa kanila. Wala si Leno ng gabing iyon dahil nasa Cebu ito at binibisita ang girlfriend na si Cindy. Hi Mom, Dad. Bati ni Juliana sa parents niya saka nagbeso. Hi Papa, Mama. Bati niya naman sa parents ni Kevin at nagbeso din. By the way Ma, Pa, this is my cousin, Ate Ami. Pakilala niya sa mga magulang ni Kevin. Aba at napakaganda din ng pinsan mo, Juliana, sabi ng papa ni Kevin. Napansin mo din pala, Sir Melicio, sabat ni Fred. Oo, Fred. Mukhang ang bagay kayong dalawa eh.
Ay, tamang-tama. Wala pang asawa yung pamangkin namin balae. Sabat ng daddy ni Juliana. Tito! Saway ni Ami kay Tito Dexter niya. Ang daddy ni Juliana. May boyfriend na daw sir. Sayang nga eh. Tila nalungkot si Fred na sumulyap kay Ami. Naku, kayang-kaya na ni Fred yan. Napatumba nga niyang malaking sindikato. Si Ami pa kaya? Saka hindi naman namin kilalang boyfriend mo, Ami. Mas gusto namin dito ka na kay Fred. Mabait na bata itong si Fred. Singit naman ng tita niya. Ano ba kayo? Kakarating ko lang ng Pilipinas. Ay nirereto niyo na ako kung kani-kanino. Hindi naman ako desperada na mag-asawa, tito, tita. Nayayamot na sabi ni Ami. Nasa kanya kasi ang atensyon ng lahat. O siya at parang napipikon ng aming dalaga. Sambit ni Tito Dexter niya. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Aya naman ng mama ni Kevin, nakahanda ng pagkain sa long table na pinahanda ni Kevin sa garden. May mga nakikislapang ilaw doon, nagdagdag pa ang ganda ng man-made falls na puno din ng ilaw. Napaka-romantic ng garden na yon. Dito ka na umupo, Miss Beautiful. Aya ni Fred kay Ami na inalalayang makaupo. Hindi naman nagprotesta si Ami at umupo na. Inoffer ni Fred na makaupo naman siya ay tumabi naman si Fred sa kanya. What do you want to eat? Tanong ni Fred sa kanya. Ako na, lihim na napangiti si Ami. Ang sarap siguro maging nobya ni Fred, yung tipong pagsisilbihan ka palagi. Bukod sa gwapo at macho ito, ay napaka-gentleman din nito. Miss Beautiful, natulala ka na dyan. Anong gusto mong kainin? Pukaw ni Fred sa pag-i-imagine niya. Yung baked macaroni na lang. Saka naman kinuha ni Fred ang baked mac at sinalin sa plato niya. Lihim na napangiti ang mga tao sa paligid nila, tila kinikilig. Ito naman kasing si Fred, masyadong bulgar sa pagkagusto sa kanya. Mukhang hindi uso ang salitang torpe sa binata. What else? Tanong ni Fred. Ako na lang, nahiyang sagot niya. Sila na lang kasing tinitingnan ng mga tao doon. Hindi nakinig si Fred sa kanya. Nilagyan siya ng pizza sa plate niya. Hindi na siya kumontra pa. Gusto niya din namang kumain ng pizza. Tito Fred, you and Tita Ninang look good together. Sambit ng mahaderang si Sunshine. Talaga ba, little boss? Sayang nga lang at may boyfriend na siya. Baka maghanap na lang din ako ng sarili kong girlfriend. Bahagyang nasaktan si Ami sa sagot ni Fred. Hindi pa man to nakahanap ng girlfriend ay nagsaselos na siya sa babaeng yon. Gusto niyang sumigaw at magpresenta na siya na lamang ang gawing girlfriend nito. Ang landi mo talaga, Ami. May boyfriend ka na, hindi ba? Saway niya sa sarili. Sino nga bang boyfriend mo, Iha? Pukaw ng tita niya. Nakilala ko siya sa Paris last month, tita. Dito siya nakabase sa Pilipinas. In fact, magkikita kami bukas. Napasulyap siya sa direksyon ni Fred. Seryoso lang ang mukha nito habang kumakain. Hindi siya pinapansin nito. Nagsiselos ba to? Tanong ni Ami sa sarili. Sa buong hapunan nila, hindi pa siya pinansin ni Fred. Sa mga bata nakatutok si Fred, naghahabulan ng mga to. Magiluto sa mga bata, halatang gustong-gusto din siya ng mga pamangkin niya. Malalim ng gabi, nagpaalam ng parents ni Kevin at parents ni Juliana. Dito na kayo magpalipas ng gabi, Mom, Dad. Wag na at baka makaistorbo lang kami sa inyo. Magbanding muna kayong magpamilya. Sagot ng mommy niya. O siya at gabi na, bibisita na lang kami dito sa ibang araw, anak. Okay, Mom, Dad. Promise yan ha. Bye. Nang makaalis ng mga bisita, sila naman ang nagsipasukan sa mga kwarto nila. Fred, pwede mo bang ihatid si Ate Ami sa kwarto niya? Pakiusap ni Kevin kay Fred. Narinig ni Ami ang pakiusap ni Kevin kay Fred. Ayaw niya sanang makipaglapit sa binata. Na-awkward siya dito. Come, ayaw ni Fred sa kanya. Binuhat nitong bagahe niya at nagpatiuna sa pag-akyat sa second floor. Kaya malayo niya napagmasdan ang likod nito. Ang macho talaga nito, parang walang mang-away sa kanya kapag ito ang boyfriend niya. Nice bath. Bigla niyang tinakpan ng bibig. Did she just say it out loud? Are you done checking on me, Miss Beautiful? How's my butt? Sambit ni Fred habang nakatalikod sa kanya. Shit, narinig nito ang sinabi niya. Kinurot niya ang sarili sa pagkapahiya. Parang gusto niya na lang lamunin ng lupa. Ora mismo. What are you talking about? I'm not checking on you. Pagsisinungaling niya. I thought so. Humarap ito sa kanya saka ngumiti.
labas na naman ang dimple nito. This is your room. Binuksan ni Fred ang kwarto niya sa katinulungan. Naipasok ang mga bagahe niya. Kung may kailangan ka ay nasa kabilang room lang ako, sabi nito sa kanya. Bakit naman pinagtabi pa sila ng kwarto? Sa dinami-dami ng kwarto sa bahay na yon, bakit naman doon pa sa tabi ni Fred? Thank you. Ako na lang bahala dito. Are you sure? Tanong ni Fred habang papalapit ito sa kanya. Napatras tuloy siya hanggang sa napasandal siya sa pader. Wala na siyang maatrasan. Oo, ako nang bahala. Shit, ang lakas ng tibok ng puso niya, parang may naghahabol ang kabayo. Okay, see you tomorrow, Miss Beautiful. Nilapit ni Fred ang mukha nito sa kanya, napapikit siya. Mukhang hahalikan siya nito. Good night, bulong nito sa kanya. Akala ko hahalikan niya ako. Bulong lang pala. Nag-expect tuloy ako. Sambit niya sa sarili. Good night. Sagot niya sabay sara ng pinto. Pagkasara ko ay napasandal ako sa pinto tuminga ng malalim. Parang inagawan kasi ako ng oxygen ni Fred kanina't naubusan ako ng hangin sa baga. Ang lakas ng epekto ni Fred sa kanya. Parang nahuhulog ng loob niya sa binata kahit pa kakikilala pa lang nila. Huy, baka nakalimutan mo na may boyfriend ka. Kastigo nito sa sarili niya. Tinampal-tampal pa niyang pisngi para matauhan siya. Hindi pwedeng magkakagusto ka kay Fred. Hindi ka two-timer. Tandaan mo yan, Ami. Muling kastigo niya sa sarili. Kanina pa hindi mapakali si Fred nang pumasok sa kwarto niya. Nasa kabilang kwarto lang si Ami. Nakatulala talaga siya sa ganda nito nang una niyang makita to sa airport. Para itong Diyosa na love at first sight ata siya dito. He can't take his eyes off her. Kahit pa bulgarang pahagi niya dito na humahanga siya sa kagandahan niya, ito ay wala siyang pakialam. Hindi uso sa kanya ang paligoy-ligoy, bigla tuloy siyang napangiti nang maalalang sinabi ni Ami na nice daw ang butt niya. Parang ewan pero kinikilig siya. Mukhang may gusto din si Ami sa kanya, yun nga lang at may boyfriend na pala ito. Nalungkot siyang bigla. Shit, sayang. Sana akin na lang siya. Hiling niya sa sarili. Bahala na. Aagawin niya si Ami sa boyfriend nito. By hook or by crook. Ganun niya kagusto ang dalaga. Ang lakas talaga ng tama niya sa dalaga. Hindi siya makakapayag sa hindi ito mapasa kanya. Maagang nagising si Ami para mag-jogging. Naka-crop top siya at naka-leggings. Tinali ang mahabang buhok para hindi to sagabal sa pagtakbo niya. Plano niyang sa garden lang siya paikot-ikot mag-jogging. Sobrang laki ng garden ni na Kevin. Ilang ikot lang doon ay siguradong mapapagod na siya. Pagkalabas niya ng kwarto ay dumiretso siya ng garden. Akala niya siya ang pinakaunang nagising sa bahay na yon. Naunahan pa pala siya ni Fred. Naka-shorts lang ito at walang pang itaas. Nagpo-push up ito sa garden. Mukhang kagagaling lang din ito sa pagja-jogging. Hi, bati nito sa kanya nang makita siyang papalapit dito. Hi, akala ko akong pinakaunang nagising tapos nauna ka pa pala kaysa sa akin. Maaga talaga ako nagigising para mag-jogging. Sagot ni Fred. Pasimpleng tinignan niya ito. Shit, so yummy. Sambit niya sa isip niya. Parang ang sarap himasin ang matigas na dibdib nito. Ang tigas na mga pandesal nito sa tiyan. Don't look at me like that, Ami. Baka hindi ako makapagpigil. Iniwas ni Ami ang tingin, napahiya. Magja-jogging na muna ako. Sambit niya kay Fred sa kadali-daling tumakbo. Shoota, nakakahiya. Gaga ka talaga, Ami. Kinukurot-kurot pa niya ang sarili para magising sa kabaliwan niya. Can I join? Ay, kabayo! Nagulat si Ami na nasa tabi na niya si Fred at sinasabayan siya sa pagtakbo. Bakit ka ba nagugulat? Ang cute mo, Han. Tumigil si Ami sa pagtakbo. Anong Han? Lumapit si Fred sa kanya. Inangat ang kamay at inayos ang buhok niya na nagkalat sa mukha niya. Bakit? Ayaw mo? Sagot nito sa kanya. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Sagot ni Ami sabay takbo. Pilit na itinatago ang kilig na naramdaman. From now on, I will call you honey, whether you like it or not. Sigaw nito sa kanya. Oh my God! Parang hahandusay na siya sa kilig sa mga oras na yon. Nang makabalik na sila ng bahay, ay gising na ang kambal at nakasuot ng mga to ng white na overall. Kids, what are you wearing? Tanong niya sa mga pamangkin.
This is our uniform, Tita Ninang. May training po kami ng taekwondo with Tito Fred ngayon. Good morning, kids. Sambit ni Fred na nasa likod na pala ni Ami. Bigla namang nanindig ang balahibo niya. Ang lakas talaga ng epekto ng tukmol na to. Good morning, Tito Fred. Wait for me here. Magbibihis lang ako ng uniform natin. Tumakbo si Fred sa kwarto niya para magbihis. Nang makabalik ay naka-uniform na din ito katulad ng damit ng kambal. Ang cute yung tatlo, nakangiting saad ni Ami. Uniform po namin to, Tita Ninang. Tito Fred is a black belter in taekwondo. Gusto niyang isasali kami sa tournament. Kapag magaling na kami kaya nagpa-practice kami everyday. Pagbibida ni Thunder. Ganun ba? Sige nga, patingin ang mga moves niyo dyan. Pang-iingadyo niya sa mga pamangkin. Kids, ipakita niyo kay Tita Ninang ang kicks niyo. Utos ni Fred sa kambal. Pumesto ang mga bata sa kanaghanda. Yeah! Sambit ng mga bata habang sumisipa to sa ere. Napabilib siya ng mga to. On point ang sipa ng mga pamangkin niya. Fast learner talagang mga to. Wow, ang galing naman ng mga pamangkin ko. Pumapalakpak pa na sambit ni Ami. Thank you, Tita Ninang. That's because magaling po na teacher si Tito Fred. Sinulyapan niya ang lalaki. Bakit lahat na lang ng tao dito sa bahay ay bilib na bilib dito? Hindi nga naman nakakapagtaka. Talagang magaling ito. Narinig pa niya minsan na si James Bond ang tawag ng kambal dito. Ano kayang hindi kayang gawin ito? Parang perfect. Perfect boyfriend. Jowain ko kaya ito, sambit niya sa sarili. Pangiti-ngiti siya sa mga naiisip niya. Tapos ka na? Tanong ni Fred na nagpabalik sa kanya sa katinuan. Tapos ng ano? Balik tanong niya dito. Tapos ka na magpantasya sa akin. Muling namula ang mukha niya. Hindi niya napansin na nakatulala pala siya habang nakatingin kay Fred. Mukhang tanga tuloy siya. Good morning guys, bati ni Kevin at Juliana. Napapalapit sa kanila. Saved by the bell sa isip niya. Buti na lang at dumating si Kevin at Juliana. Hindi niya na kailangan mag-explain kay Fred kung bakit mukhang tanga siya kanina. How is my two little cute babies? Baling naman ito sa mga anak. Good morning Mom and Dad. We just finished our practice. Okay baby, good job. Let's go swimming. Parang hindi masyadong mainit ang araw ngayon. Masarap mag-pool dipping. Saad ni Kevin. Sige, good idea. I'll just go upstairs. Magpapalit lang ako ng pampaligo. Sabat naman ni Ami. Me too. Sabay na tayo. Saad naman ni Fred. Okay, let's go. Tahimik lang silang umakyat ng second floor. Hintay na lang kita dito sa labas. Sambit ni Fred sa kanya bago siya pumasok sa kanyang kwarto. May naisip na kalokohan si Ami. Pumili siya ng pinaka-sexy niyang bathing suit na dala. Black two-piece swimsuit ang napili niyang isuot. Medyo revealing ang bra na yon na halos lumuwa ng dalawang ubok niyang dibdib. Penaresa naman ng black high-waist underwear. Sinipat-sipat ang sarili sa salamin. Tignan ko lang Mr. James Bond kung hindi luluwang mga mata mo sa kaseksihan ko. Napangiti siya sa sarili. Kumuha siya ng bathrobe para isuot yon bago lumabas. Sakto namang kalalabas lang din ni Fred sa kwarto nito. Naka-short ito at walang pang itaas na damit. Nakabuko lang lahat ng bubukol sa katawan nito. Bumaba ang mata niya sa parteng gitna ni Fred. Mukhang duck si Mr. James Bond. Ami, pukaw ni Fred sa kanya. Mukhang nakakarami ka na ng pagpapantasya sa katawan ko. Sabihin mo lang at willing akong ipagamit sa iyo to. Nakangising sambit nito sa kanya. Gago, sagot niya dito. Sa hindi niya na mabilang na pagkakataon ay napahiya na naman siya kay Fred. Tara na nga, ang daming pang sinasabi. Nagalit-galitan niya para mapagtakpan ang kahihiyan na ginawa niya. Pagdating nila sa pool ay nandun nang magjawang si Kevin at Juliana. At ang kambal, nang makita niya si Juliana, ay tinaasan niya ito ng kilay. Balot na balot ka Kasha, mukhang nilalamig ka yata. Kantsaw niya dito. Naka-rash guard kasi ito, tagong-tago ang katawan nito. Binalingan niya si Kevin. Ano na naman ang ginawa mo sa pinsan ko, Kevin? Tigil-tigilan mo ngang kaka-rape dyan sa pinsan ko. Alam kasi niya na puno na naman ng chikinini ang katawan ng pinsan niya kaya balot na balot to. Inggit ka lang Ate Ami. Anong inggit? Hindi ako inggit no? Hindi tuloy siya makasuot ng swimsuit katulad ko. Pagkasabi nun hinubad niya ang bathrobe
at nabalandra ang katawan niya. Nagtagumpay siya sa plano niya. Nakita niya nalaglag ang panga ni Fred sa pagkahanga ng katawan niya. Hay nako Ate Ami, hindi na kailangan ni Juliana na magganyan. Hindi niya yan kailangan ito, hubarin ko rin siya sa katawan niya yan. Panginis ni Kevin sa kanya. Ang bababoy niyo talaga. At least may ex-life, sabat ni Juliana saka sila nagtawanan. Hintayin niyo na lang na magkaka-sex life din ako. Biglang tumigas ang panga ni Fred sa narinig. Shit, hindi pwedeng sa boyfriend niya ito magkaka-ex-life. Ex-life daw Fred, bigyan mo nga ng isa yan. Kantsaw ni Kevin sa kanya. Areglado boss, alam mo naman na lahat ng utos mo'y sinusunod ko. Saka humalgapak ng tawa si Juliana at Kevin. I'm not referring to him, niiyak na si Ami. Pasar talo siya dito. Sana hindi na lang ako umuwi ng Pilipinas. Wag naman Han, edi sana hindi kita nakilala. Wala akong pakialam sa'yo. Pagkasabi nun ay saka siya nag-walk out. Hinabol siya ni Fred. Eto naman hindi na ma-joke, ngumiti ito sa kanya. As usual natunaw na naman siya sa dimples nito. Balik na tayo doon, ang sarap pa naman ng panahon ngayon. Hindi masyadong mainit sa balat ang araw. Tara na, mag-iihaw ako ng barbecue para sa'yo. Bigla siyang napangisi. Huli na naman ito ang kiliti niya. Ang sarap pala pag may naglalambing sa'yo. Sambit niya sa sarili. Sige na nga, sarapan mo ha. Siyempre naman, by the way, ang sexy mo ha. Nagpapakitang gilas ka ba sa akin? Nakangising sabi nito sa kanya. Ayan ka na naman, mag-walk out na talaga ako. Okay, hindi na, huwag ka na mag-walk out. Hinawakan ni Fred ang kamay niya habang pabalik sila ng swimming pool. Shit, super kilig na naman siya. Mabuti na lang at may sariling kiddie pool ang mga bata. Hindi ito naririnig ang mga usapan nilang matatanda na puro kamunduhan. Nang makabalik na sila ng pool ay nagsimula na mag-prepare si Fred ng pang-barbecue nila. Ang magjowa ay naglalampungan sa kabilang dulo ng pool. Siya naman ay mag-isang naliligo sa tabi. Patingin-tingin lang si Fred sa kanya habang lumalangoy siya. Maglaway ka dyan ngayon. Ikaw naman ang magpantasya sa katawan ko. Sambit ni Ami sa sarili. Nang magsawa sa paglangoy ay naisipan niyang puntahan si Fred. May naluto ka na ba? Tanong niya dito. Eto, try this chicken isaw. Ay, ang sarap. Favorite ko yan. Sabi niya sabay kagat sa isaw. Patawa-tawa lang si Fred na nakatingin sa kanya habang kumakain siya. Bakit ang kalat mong kumain? May sauce ka sa muka. Sabi nito sabay punas sa bibig niya. Sa nakakalat na sauce. Dahan-dahan itong pinadaan ang daliri nito sa mga labi niya. Ah, wala na ba? Tanong niya dito sabay atras. Hindi siya prepared doon. Wala na, sabi ni Fred at bumalik sa pag-ihaw. Maya-maya kinuha nitong bathrobe niya at ibinigay sa kanya. Here, isuot mo ito. Bakit? Maliligo pa ako eh. Nadidistract ako eh, sambit ni Fred. Pero hindi tumitingin sa kanya. Bigla siyang natawa sa isip niya. Alangan naman na magpantalon ako habang naliligo. Sagot niya kay Fred sabay liyad ng dibdib niya na lalong nagpaluwa sa mga mayayamang dibdib niya. Isuot mo yan o hahalikan kita dito ngayon mismo. Natigilan si Ami sa pangaasar kay Fred na tameme siya. Bigla niyang sinuot ang robe niya. Good girl, sambit nito sa kanya. Nang matapos ng inihaw ni Fred ay lumapit na rin sina Juliana at Kevin. Nag-ihaw din si Fred ng hotdog para sa mga bata. Doon na sila kumain sa pool area. Lunchtime na rin kasi. Kevin, can I borrow your car later? Bakit ate, saan ka pupunta? May date ako mamaya, makikita kami ni Michael. Ganun ba? Why don't you go with Ate Ami, Fred? Baka kumapano siya. Wag na, nakakahiya. Baka may gagawin pa si Fred. Yung ibang driver na lang ipasama mo sa akin. Ako nang sasama sa'yo, wala naman akong gagawin mamaya. Sasamahan kita. Sambit ni Fred. Sige, ikaw ang bahala. 7:00 ng gabi ang alis natin. Tumango lang ito sa kanya bilang pagsang-ayon. Tinignan niya si Fred, seryoso lang ang mukha nito. Hindi man lang siya sinulyapan nito kahit minsan. Nagsiselos ba to? Nang matapos silang mag-lunch ay kanya-kanya na sila ng pasok sa mga kwarto. Naiwan si Fred sa pool area at naglinis pa ng pinag-ihawan nila. Naiinis siya dito, hindi na siya nito pinansin sa buong araw. Nakatulog siya ng masama ang loob. Nagising si Ami ng 6:00 ng gabi.
Nagmamadali siyang maligo at magbihis. Suot niya ang paborito niyang black dress. Above the neon at hapit na hapit sa katawan niya, na-emphasize tuloy ang hubog ng katawan niya. Malalim din ang pagka-v-neck ng damit kaya na-reveal ang mayayaman niyang dibdib. Naglagay siya ng light makeup. Natural na siya na maganda kaya hindi niya na kailangan ng makapal na makeup. Sinipat-sipat ang sarili sa salamin. Nang makontento na sa mukha niya saka na siya lumabas ng kwarto. Nagulat siya na nandun na pala si Fred. Naghihintay sa labas ng kwarto niya.